Nangangalap na raw ang gobyerno ng iba pang mga bansa kung saan tayo pwedeng kumuha ng langis maliban sa Middle East. Kahit daw kasi sapat pa rin ang ating supply sa ngayon, wala raw makapagsasabi kung kailan tatagal ang gera. Mula sa New York sa Amerika, may Express Report si Maricel Halili. Naghahanap na ang pamahalaan ng ibang bansang pwedeng pagkunan ng supply ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng pagsipa ng presyo ng petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Sabi ng Pangulo, sapat pa ang supply ng langis sa bansa sa ngayon, pero may mas inaalala raw ang Pangulo. The real problem here that everybody is having to deal with is hindi natin alam kung gaano katagal ito. Hindi natin, kaya yung presyo kung saan pupunta, hindi natin how long, kung tataas man, tumaas lang nga, gaano katagal ba yung pagtaas na yun? Ito ba ay pangmatagalan, permanent na ba ito? We do not know how long it's going to last, when the actual war is going to end, what the end will look like. Muli ring iginait ng Pangulo na isa-certify as urgent niya ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency power para tapyasin ang excise tax sa langis. What we asked of the legislature is really very simple, is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the president. Yun lang ang hiningi. Patuloy din daw ang paghahanda ng chartered flights para ma-repatriate ang mga kababayan nating naiipit sa gulo sa Middle East. Pero marami man ang nag-aalala sa posibleng maging epekto ng Middle East conflict, hindi pa rin dapat kalimutan ang problema sa korupsyon. Kaya natanong si Pangulong Bongbong Marcos kung ano na nga bang nangyari kay dating Congressman Zal Dico na sangkot sa anomalya sa flood control project. Sabi ng Pangulo, nasa Portugal pa ito pero hindi simple ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Naglagay na tayo ng red notice sa Interpol at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. And that's the process that you do not send your own police to go and pick him up kasi wala naman jurisdiction ng police dun sa kung saan yung ibang bansa. So they cannot arrest anyone. So it will have to be with the assistance of the hosting country. Yun nga lang, ang mismong Independent Commission for Infrastructure na siyang dapat nag-iimbestiga sa anomalya, malabo pa rin ang kapalaran. Let us see what else that they can do. But for now, their brief has already been fulfilled. Bago bumalik sa Pilipinas, nakipagpulong muna si Pangulong Marcos sa US Medical Glove Company para sa bagong investment sa Pilipinas. Tinatayang nasa $200 million ang ipupuhunan nila sa Pilipinas na pwedeng makapagbigay ng trabaho sa nasa 2,000 Pinoy. Nakipag-usap din siya kay US Undersecretary of War for Policy Eldridge Colby para higit na pagtibayin ang defense partnership ng Amerika at ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.